Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, lokal na pamahalaan ng basista muling namahagi ng cash incentives para sa mga volunteer officer, lupong tagapamayapa at barangay health workers. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Niiterla na lokal yung gobyerno na bali na basista diyaduyag na Pangasinan so cash incentive na are community volunteer officers, lupon taga-pamayapa, dan health workers na are barangay da. Aya at kasumpalan na distribution activity ng February 13 ya ginawa at Municipal Auditorium na Bitlan Balay. Sa aktibidad at dinauluan ng basista Mayor Jolly Risuello kay iba si Vice Mayor Dante Bostarde, are arom na miyembro ng Sangguniang Bayan tan are punong barangay. Unang at sa LGU 2,400 pesos so katipukulan na cash incentive ya intada para at sa Bitlaran barangay officials sa 1,200 pesos at ako nalan inter at payout ya ginawa noong June 2023 sa inawat ng February 13 na arayan opisyal at para at December 2023. Ayan panitan na financial incentive at akakarga at sa kaya municipal ordinance na balay katong taon-taon yan gagawin na lokal ya gobyerno. Malalapod RP Dagupan, Shaq si Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Halos 40 persons deprived of liberty at 10 jail officers sa Mountain Province nagtapos ng bread and pastry production NC2 at tile setting NC2 na magkatuwang na ipinatupad ng TESDA Provincial Office, Cordillera State Institute of Technical Education, BJMP at Provincial Government. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Nagturpos ti 30 ket siyam a persons deprived of liberty wenno PDL ken 10 a jail officers ti BJMP Mountain Province iti bread and pastry production national certificate wenno NC2 ken tile setting NC2 ti skills training kat libre nga inpatungpal ti TESDA Provincial Office, Cordillera State Institute of Technical Education ken BJMP. Iti mensahe ni TESDA Regional Director Balmerson Valdez nga inbasa ni OIC Provincial Director Melita Pinik in paganatket nati kina importansya ti suporta ti gobyerno kadagiti PDL tapno adat work competency da amang irugi iti negosyo wenno pagsapulan no makaruarda. Iti panagsao ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. in panamnaman na ti agtultuloy a suportar ti provincial government kadagiti programa ti TESDA tapno adupay ti masuruan. Inyabkasmet ni BJMP Regional Director Jail Senior Superintendent Kenneth Biding ti panagyaman na iti TESDA ken PLGU iti tulong da kadagiti PDL. Manamnama nga adupay nga skills training ti maipatungpal kalpasan iti Memorandum of Agreement para iti agtultuloy apan nakaipatungpal ti libre nga skills training ken competency assessment para kadagiti persons deprived of liberty. Donna Kawisbalyo, narpos na Bontoc para as Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk. Barangay Patrol Action Team at Barangay Drug Action Council
pinalalakas sa lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Agtultuloy iti pan nakapapigsa nagiti tumultulong para iti kapya kan talna kadagiti barangay iti syudad iti Tabuk. Babaan dayto iti training kan seminar kadagiti BPAT wenno Barangay Patrol Action Team ken BADAC wenno Barangay Drug Action Council. Malaksit ti pan nakaipalawag iti akam dagitoy maipakamumot dagiti naduma-duma paglintegan ng runa iti illegal drugs ken naduma-duma klase iti krimen a posible nga mapasama kadagiti barangay. Iti naudi barangay nga nagsanay may nagiti daytoy kat barangay Ipil. Agtitinurong iti daytoy agakat dagiti kamang iti City Legal Office PNP, Philippine Army ken iti faith-based sector iti City LGU Tabuk. Ti BPAT ken BADAC kat may binang akas force multiplier ken advocacy support group. Ren Serwakin Manipo DZRK Tabuk City para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula sa Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena. Hybrid Rice and Fertilizer Derby. Nilahukan ng nasa 800 na magpapalay sa Quezon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Lumahok ang nasa 800 magpapalay mula sa lalawigan ng Quezon sa ginanap na Hybrid Rice and Fertilizer Derby sa Sariaya, Quezon kamakailan. Ayon sa pabatid ng DA Calabarzon, 8 seed companies at 7 fertilizer companies naman ang nagpamalas ng kani-kanilang produkto at sistema sa tulong ng makabagong teknolohiya. Bagamat may ilang pangamba para sa kakayahan ng mga ordinaryong magsasaka na makabili ng variety ng hybrid rice, siniguro ng Sariaya Farmers Federation na makakakuha ng suporta mula sa pamahalaang nasyonal ang mga ito. Ito ay sa pamamagitan ng paglalaan ng subsidy para sa mga magpapalay na kulang ang pondo sa pagsasaka. Pangunahing layunin ng naturang proyekto ang pagbibigay ng kaalaman sa mga magsasaka sa pagtatanim ng hybrid rice sa tulong ng makabagong teknolohiya. Mula sa RP1 Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. 2,000 individual sa Palawan nakapagparehistro nitong Martes sa pagsisimula ng voters registration. Ang detalye ng balitang ito mula kay Damian Lacasa Jr. Kapuna ang pag-umpisa ang voters registration para preparasyon sa butuan sa Mayo 12, 2025. Ligi ang probinsya iyang Palawan, agpaabot ang saya. Siginoong Jomel Ordas, tagapagsarita ang Palawan Provincial Comelec, tingad duro-duro ang agpakon sa satellite offices sa buong probinsya para magparehistro. Makunta na, umabot sa mahigit 2,000 ang agparehistro mula sa 23 munisipyo sa buong probinsya. Ingko ni Ordas, importante ang magpaparehistro tangad September 30, 2024 para sa isarang botante na bakun nakaboto sa darawang magkatangad na butuan. Kapon, igsagawa ang voters registration and information fair sa munisipyo ang Kalayaan, ang munisipyo kung adun ang West Philippine Sea. Pinangunahan dya, igbatataas na opisyal agalin pa sa Central Office ng Commission on Election. Agalindigi ang syudad di ang Puerto Princesa, Damian Lacasa Jr., Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Kadamian. Yan po ang ulat mula sa Palawan. At kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, kauna-unahang Senior Citizen Center sa lalawigan ng Northern Samar, formal nang binuksan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nagtindog sa pinakauna nga Senior Citizen Center sa probinsya sa Northern Samar ang gobyerno lokal sa munisipyo San Catarman nga magsiserbe nga lugar para sa mga opisyal nga transaksyon o aktibidad san kalagsan sa munisipyo. Formal ini nga ginabrihan, pinaagi san inaugurasyon o turnover ceremony.
ang nasabi nga 2.489 million pesos nga center in sadton senior citizens building nga gin-repair o ginpakaupay agud mahimo nga senior citizen center subay sa mandato sa Ilarom sa Republic Act 7876 o ang Senior Citizen Center Act. Lain sa opisina, magiging lugar liwat ang center para sa recreational, educational, health and social programs sa munisipyo para sa senior citizens. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Kalbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. 10 lokal na pamahalaan sa Surigao del Sur pasado sa 2023 Good Financial Housekeeping ng Department of Interior and Local Government. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Napulo ka mga local government units o LGU din sa Surigao del Sur ang pasado sa 2023 Good Financial Housekeeping. Sa pakikinabi sa Radyo Pilipinas Tandaga, gibutyag ni Maria Lourdes Martinez, ang Outcome Manager sa Department of the Interior and Local Government o DILG ng probinsya, nga gilaguban kini sa Provincial LGU, Tandag City LGU, LGU Kagwait, Cantilan, Carmen, Carrascal, Cortez, Hinatuan, Lianga o San Agustin. Sumala pa nga sa tibuok rehiyon sa Caraga, upat lang ka mga probinsya nagkapasar o lakip na niini ang Surigao del Sur. Sigun niini nga ang pagkapasar sa maong pasidungog ang dakong tabang alang sa maong mga LGU alang sa gitinguha nga pagpasar usab sa Seal of Good Local Governance o SGLG alang karong tuiga. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula Tandag. Dumako naman tayo sa Hulo. 34th Civil Registration Month ipinagdiriwang ngayong buwan ng PSA Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Siya sa buhabulan yan February, sinday nga Philippine Statistics Authority, Sulu Provincial Office, inikakatuan tagupat, Civil Registration Month, CRVS, The Future of Seamless Services. Ihukabini kahapon, pitsyang putag tuhak agisin pagbotor kay Dalomda Irahulo. Natabit ng putag siya Municipal Civil Registrar Habinaybayan Silupa Sug, iban sinunom Sharia Circuit Registrar. Mapuan sina motor kay Kiasunuan sin paglano at cleanup drive beyond opening program, ditwa in Bethea Beach Resort, Barangay Tando, Bagwa, Patikul. Liuran dito, habay tahi Registration Officer 2 Darwisa Jakang sin PSA Sulu, Indigenous Pakaradyaan, inakasaat nila papauno na bulan yan, hapagsabo sin CRM. Biyana sin pagtukbal, sina SECPA, mga raaya tadwa municipality, biyana sina Indanan, kay Mantag Siam, iban panamaw, hang putag walo, amin beneficiary, sin PhilSys Registration Assistance Program, atawa PBRAP. Hapit siyang putag 5, papaunon sin PSA Mobile Registration, hanapi barangay sin LG wa panamaw, dungan, iban sin pagtukbal sin SECPA, hang putag walo beneficiary sin na PBRAP, sauta magpaunday sab sila lecture hall sin Civil Registration Month, iban tungod pagkahalaganay ni iban sin kaibanan pa. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Dilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo. Dumako naman tayo sa Iligan. Task Force Iligan ilulunsad sa darating na buwan ng Abril ngayong 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvidad Bashir.
Ang Task Force Iligan ni Lon sa umaabot nga buwan sa April karong tuig 2024 sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ug Iligan City Police Office uban sa nagkalain-laing nga ahensya sa gobyerno. Sa gipahigayong press conference sa Iligan City Police Office nga gipanguluhan ni City Director Police Colonel Renante B. De Los Santos sa City Police Office, usa sa gisgutan mao ang launching sa LGU Iligan ug ilang partner agency para sa Task Force Iligan aron masiguro ang kalinaw, kaluwasan ug seguridad sa tibok dakbayan. Matud ni City Director Police Colonel De Los Santos na lakip kini sa mga lakang sa LGU Iligan ug mga ahensya sa gobyerno batok sa hulgas, terorismo ug iligal nga kalihukan sa tanang suhok sa Iligan. Samtang gisgutan usab ang top 1 ranking sa dakbayan isip syudad nga adunay pinakaubos nga krimen sa tibuok Northern Mindanao. Matud pa kay City Director kini tungod tingali sa maayo ug epektibo nga pagtinabangay ug mekanismo sa sektor sa kapulisan sa dakbayan ug lokal nga kagamhanan sa Iligan kauban pa ang ilang ahensya sa gobyerno. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad, yan ang ulat mula sa Iligan. Dumako naman tayo sa Zamboanga. Mga naapektuhan ng Ipo-Ipo sa Zamboanga City nakatanggap ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Shirley Espino. Ya recibía inicial ayuda estaba na gobierno local por medio ng City Social Welfare and Development Office el mga pamilya que sale afectado por causa na puerte amariada que aleval un remolieno que atupa na syudad de Zamboanga recientemente. Alcanza na 69 pamilya o 183 individual, ella puede recibir el asistencia estaba na LGU. Mientras tanto, el City Disaster Risk Reduction and Management Office ya clarifica que en the storm surge, ella atupa del Domingo na City of Playa Barangay Manikaan, sino un remolieno. Según na CDRRMO, total de 21 cacerías, ella obtiene cuantos destrozo, mientras 4 otros pa mga cacerías, ella destroza totalmente por causa na insidente. Si acorda Domingo, Pebrero a 11, cuando ocurrió el incidente na mencionado barangay, kaya destroza cuantos mga casa na lugar. Desde aquí na Ciudad de Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Shirley. Yan ang ulat mula Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.